pressure mula sa publiko ang makakapagpasya tungkol dito. Palagay ko, kailangan mas maintindihan ni Presidente Marcos talaga na may batas, may basihan ang pag-aresto sa kanya. At mas pabor sa Pilipinas, hindi lang kay Marcos, mas pabor sa Pilipinas na maliti si Duterte at maimbestigahan. Libre ang investigation doon sa ICC. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-usapan natin kasi nga may usap-usapan ngayon mga kababayan na lumabas nga ng araw yung arrest warrant galing sa ICC mga kababayan. At ito sa isang video natin, pinabulaanan po natin yan kasi nga si Attorney Conte na counsel na in the Philippines, mga kababayan ng ICC, sinabi nga hindi confirm na mayroong arrest warrant. At sino nagpapalaganap ng arrest warrant issue na yan mga kababayan ay ang Rappler. At ang bagong PCO at ang bagong undersecretary ng PCO mga kababayan na sina J. Ruiz at Attorney Claire Castro mga kababayan. Diba? Kasi ito nga mga kababayan pag-usapan natin, may na-discovery tayo kasi habang nagpapa-interview itong mga taong to mga kababayan, lumalabas na itong investigasyon ng ICC mga kababayan ay drama lang pala. Hindi pala totoong may investigasyon. O kung meron mang investigasyon mga kababayan, ako, mukhang hindi natuloy or hindi natapos. Bakit natin nasabi ito? May balita tayo, tingnan natin ito. Maiksi lang ito mga kababayan na din pag-uusapan natin kagad. Okay? So, stay tuned lang kayo hanggang sa huli kasi nga, para makita nyo itong balita na ito. Itong mga pag-usapan natin, maiksi lang naman. Okay? Paki-like and share ng videos natin mga kababayan. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. And then, of course, nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. Ito mga kababayan, 1 year ago ito, kailan ito? Check natin. January 24, 2024 ito. Okay? Itong balita na ito from Inquirer, mga kababayan, ay January 22, 2024. So more than a year na po ang nakaraan. Anong sabi dito? ICC in PH last December. So ibig sabihin, dumating daw dito yung ICC December 2023. And then, arrest order versus Duterte soon according to Trillanes, mga kababayan. Sinong may sabi? Trillanes. Ako, naniniwala pa talaga kay Trillanes. Eto, pakinggan muna natin kung anong sabi dito mga kababayan. Eto. International Criminal Court investigators were able to gather enough evidence against former President Rodrigo Duterte when they Enough evidence pa talaga mga kababayan. visited the country in December. This, according to a Philippine Daily Inquirer report citing former Senator Antonio Trillanes IV. In a message to the Inquirer, Trillanes said ICC investigators already have what they need as far as the principal accused are concerned. The principal respondents in the Crimes Against Humanity case pending before the Hague-based court include Duterte and former Philippine National Police Chief, now Senator Bato de la Rosa. In a media forum, Trillanes said a warrant of arrest could come very soon, citing what he called inside information. According to Duterte's former spokesperson Harry Roque, no amount of evidence can give the ICC jurisdiction over the Philippines, insisting that the preliminary investigation was authorized long after the country's withdrawal from the court. In June 2017, then Senator Trillanes and Magdalo party list Representative Gary Alejano filed a supplemental communication with the Hague-based ICC asking it to investigate Duterte. According to official government tallies, Duterte's anti-drug campaign left at least 6,000 people dead. However, human rights groups and advocates claim the number may reach 20,000. Okay mga kababayan, ayan ha.
Analyze natin. Kasi may isa pa tayong balita kung bakit na-booking itong drama ni Trillanes, mga kababayan. Kasi sinasabi dito, mga kababayan, 2017 pumunta Senador Sonny Trillanes at si Gary Alejano doon sa ICC para nga i-file yung kaso laban kay President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Okay? 2017 pa yan, ha? Imagine it. 2016 naging presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-file sila 2017. Ilang taon na ang nakalipas mula nung nag-file sila. And then, sa balita na ito, December 2023, pumunta dito ang ICC para mangalap ng ebidensya at ang sabi, kompleto na enough na ang ebidensyang nakalap nila para maglabas ng warrant of arrest. Di ba? Kailan itong balita na ito? January 22, 2024. Ano na ngayon, mga kababayan? Ano na ngayon? March 10 ngayon, 2025. Di ba? Gaano ba katagal mag-imbestiga? Yung Quadcom nga, tinapos na ilang buwan lang, mga kababayan. Diba? May recommendations na nga yung Quadcom. Hindi yan umabot ng 1 year. Diba? Ngayon lumabas daw na mayroong arrest warrant. Pero nasaan na ngayon? Eto, mga kababayan, na-discovery natin na hindi pa pala nag-uumpisa yung investigasyon ng ICC, mga kababayan, kasi nga wala silang jurisdiction dito sa ating bansa kasi umalis tayo sa membership ng ICC. Either hindi pa nag-umpisa or hindi pa natapos yung investigasyon. Ito, tignan natin balita na ito, mga kababayan. Ito, interview ito kahapon ni Attorney Maria Cristina Conte, mga kababayan, ICC Assistant to Counsel, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo ito kung anong sagot dito. Ang point, attorney, kasi nga hanggang kanina nakausap nga po namin ang PCO Yusek Castro at in-echo din niya yung posisyon ng Pangulo na hindi magbabago dahil hindi tayo miyembro ng ICC ay hindi talaga maikipagtulungan ang gobyerno kung ano man ang magiging development po ng ICC. Well, sana maging consistent sila or pakita natin kung saan ba yung gray areas kasi parang depende sa kausap po May ibang punto. Kaya ang tingin ko, may political messaging din talaga itong Marcos administration patungkol dito sa Duterte warrant of arrest or arrest if ever. At pressure mula sa publiko ang makakapagpasya tungkol dito. Palagay ko, kailangan mas maintindihan ni Presidente Marcos talaga na may batas, may basihan ang pag-aresto sa kanya. At mas pabor sa Pilipinas, hindi lang kay Marcos, mas pabor sa Pilipinas na maliti si Duterte at maimbestigahan. Libre ang investigation doon sa ICC. Yung investigation dito sa Pilipinas patungkol sa war on drugs, agree din yung Marcos government na dapat investigahan. Ang tanong lang, sino mag-iimbestiga? Kung ako sa kanila, sige ICC, mag-imbestiga kayo. Ano ibig sabihin niyan, mga kababayan? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, either hindi pa nakapag-imbestiga yung ICC, kasi nga walang jurisdiction, mga kababayan, or kung may naimbestigahan man, hindi pa yan natapos, mga kababayan. Simple lang yan. Kasi, kung talagang mayroon ng investigasyon at natapos na kumpleto na yung ebidensya, mga kababayan, most likely, sasabihin niya ni Attorney Conte na, well, tapos ng investigasyon. Maghintay na lang tayo ng confirmation sa pag-release ng arrest warrant, kung meron man. Diba? Bakit niya sasabihan yung administrasyon ni Marcos na libre naman ang investigasyon ng ICC? Pumayag na kayo na imbestigahan. Diba? Bakit ganyan yung linyahan? So, ibig sabihin niya, hindi pa. So, yung ICC, threat
ng mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, ay fake. Or drama lang talaga. Ito, pagpatuloy natin. Tingnan natin. Ano pang meron dito? Libre, wala tayong gagastusin. Right. Kasi attorney, ang problem din kung hindi didinggin ng Pilipinas yung request o yung itong warrant ng ICC, medyo doble ka. Ano ba naman tong ano na ito? May warrant. Wala ngang warrant. Ang hirap paintindihin ng angkor na ito. Para yung lalabas sa atin sa international community. Kasi pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, laging pahayag ng Pilipinas, we always follow the rules-based order. Pero ang rules-based order, di lang naman siya natatapos sa usapin ng sovereignty at ng territorial integrity. Pero maging sa ibang aspeto, meron pa ring rules-based order. But attorney, isimplify natin yung discussion para sa mga ordinaryong Pilipino. Kapag ba naaresto halimbawa ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Wala nga. Ano ba? Anyway, stop lang muna natin dyan, mga kababayan, kasi nako. Para lang humaba yung usapan nila, nag-assume na sila dyan, mga kababayan. Stop lang muna natin. Okay, stop lang muna natin. Ito, pag-usapan natin. Maiksi lang ito, mga kababayan. Konting punto lang kung anong ibig sabihin dito sa interview na ito, mga kababayan. O, ito. Ito nga, sinasabi natin na yung ICC either hindi pa nakapag-umpisang mag-imbestiga. Fake news yung sinasabi ni Antonio Trillanes na kumpleto na yung mga nakalap nilang ebidensya, or kung merong man naimbestigahan, mga kababayan, hindi yan natapos. Kasi bakit? 2017 pa tayo, or let's say, ano bang taon umalis tayo sa ICC? Basta mga kababayan, hindi na tayo miyembro ng ICC, kaya walang jurisdiction yung ICC na mag-imbestiga sa atin, mga kababayan. Sinabi nga na ni Attorney Conti, mga kababayan, na if in case pupunta si Pangulong Rodrigo Duterte ng China at magtatago, hindi makapag-coordinate ang ICC doon sa China kasi hindi nga miyembro. So basically, using the same principle, mga kababayan, kung ang Pilipinas hindi miyembro ng ICC, basically hindi rin tayo makikipag-ugnayan dyan. Okay? Kaya nga, itong punto natin ng ICC hindi makapasok sa Pilipinas. Bakit? Ito, number one. Number one, lalo na ngayon, mga kababayan, na si Donald Trump na yung presidente ng US. Kasi naglabas ng executive order si Donald Trump na bibigyan ng sanctions kung sino mang individual na tutulong sa ICC na imbestigahan kahit sinong individual, lalo na Amerikano, at ang mga kaalyadong bansa nito. At katulad ng Pilipinas, mga kababayan. Anong sanctions? Monetary sanctions at visa restrictions. Sino bang may gusto niyan? Halimbawa, may nakuha silang witnesses, mga kababayan. Halimbawa, si Matobato. Ewan ko lang kung nasaan na ngayon. Ewan ko ba kung totoo yung pinagsasabi. Di ba? Most likely, mga kababayan, hindi na yan makapasok ng US. Kung sakali man. Okay? Kasi nga takot. Halimbawa, itong si Antonio Trillanes, mga kababayan, o kahit ang buong Pilipinas, kapag sabihin ni President Bongbong Marcos, sige, magpamiyembro tayo ng ICC ulit para magkapag-imbestiga. Nako, patay. Gusto pa naman ni Bongbong Marcos yung partnership natin sa US, mga kababayan. So, anong mangyayari ngayon? Nako, patay yung mga aid galing sa US, mga kababayan. Diba? Ito, pangalawa. Ito pangalawa, hindi pwedeng papasok yung ICC. At kung papasok sila, or if papasukin man sila ng administrasyong Marcos ngayon, kasi gusto nga nila mapabagsak itong mga Duterte. Kung papasukin ng administrasyong Marcos itong ICC, mga kababayan,
pinapakita ng administrasyong Marcos, mga kababayan, na weak yung administrasyon niya. At iniinsulto niya yung justice system ng bansa. Oh. Pinapakita niya na weak yung justice system ng bansa, mga kababayan. Okay? Bakit? Kasi nga, as of the moment, gumagana yung justice system natin. Maraming kasong inaatupag ang justice system natin, mga kababayan, o mga korte natin, at marami na ring na-desisyon ng mga kaso. Diba? May mga pulis na kung saan nagkasala during ng time ni Pangulong Rodrigo Duterte nung may napatay na hindi lumaban at sinadyang pinatay, na-dismiss at nakasuhan. So basically, kapag papapasukin, ano ba itong Tagalog ng kababayan? Kapag papasukin niyang ICC na yan, ibig sabihin, inaamin ng administrasyong Marcos na ito na hindi gumagana yung justice system. At basically, sinasabi na yung mga nadesisyonan ng korte, mga kababayan, ay indirectly sinasabi nila na may problema yun. Kaya ito talaga ang iniiwasan ng administrasyong Marcos ngayon. Okay? O, di ba? So, yung ICC threat, ICC, kahit sino pa yan, Sunny Trillanes, Laila de Lima, o kahit sinong individual pa yan, mga kababayan, masasabi natin na fake or drama lang yan. Imagine niyo 1 year nang nakalipas. O kahit sabihin natin nag-umpisa yan 2017, anong taon na ngayon, mga kababayan? Lalo nang humihina si Pangulong Rodrigo Duterte na mahirapan nang maglakad. Kailan pa nila palabas yan kung gusto talaga nilang ilabas yan? Kung gusto talaga nilang pakasuhan yan. Kaya yan, halatang pananakot lang yan sa kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ayan. Mag-comment kayo dyan. Okay? Mag-comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito. Okay, mga kababayan? So, dito na lang po muna tayo and then paki-like and share ng video natin, mga kababayan, para makita din ng iba at maintindihan nila kung ano man nangyayari dito sa ating bansa. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.